umagang to, ah, mapag-uusapan natin yung mga sikat na mga kwento sa Biblia. Nung lumalaki tayo, merong mga Bible stories nung mga bata tayo, di ba? Meron yung, ano ba natatandaan natin? Samson and Delilah. Samson and Delilah. Ba't Samson and Delilah agad naisip mo, no? Ewan ko. Ba't Adan, di ba? Yan. David and Goliath. David and Goliath, Arko ni Noah's Ark. Abang isa, si Jonah, yun, si Jonah, yung malaking isda, di ba? Si Daniel tsaka yung leon. Yan. Huwag niyong kalilimutan yung Christmas story, di ba? Yung nagpakain ng 5,000 si Jesus. Ayan. Yung pagpako, siyempre, kailangan nating matandaan yan. Pagkabuhay na magmuli, yan. Ngayon, itong pang-17 kabanata ay isa sa pinakakilalang istorya na nabanggit ni Kuya Stan, si David at Goliath. Yan. Ngayon, isipin natin, tayong lahat, alam na natin yan eh. Di ba? Alam na natin yung David and Goliath. Alam na natin na mayroong tirador, si David, di ba? Tinira niya si Goliath, patay, di ba? Hindi lang doon. Yung istorya ng David and Goliath, meron tayong aral na makakuha doon sa mismong enkwentro. Pero yung aral sa labas nung nangyayari doon sa mismong enkwentro, doon mas maraming aral tayo mapupulot. Kasi ang hindi natin alam, doon sa mga background ng mga istoryang to, ang daming mga nangyari na hindi natin nabibigyang pansin na tayo, bilang Kristiyano, matututo tayo. Kasi ang nakikita natin yung buod ng istorya, di ba? Yung buod ng istorya, yung hinamon siya, nagharap sila, tinira niya, patay, tapos na, di ba? Nanalo na Israel, di ba? Hindi doon natatapos. Kasi ang buhay ng tao, simula doon sa paghamon ni Satanas hanggang doon sa tagumpay natin kay Kristo, hindi natatapos yan hanggang tayo nabubuhay. Tayo ay laging merong mga pagsubok. Doon sa mga pagsubok na yun, doon nagkakaroon ng tagumpay dahil kasama natin si Kristo. Yon. Isang bagay lang ang gusto kong balikan doon sa ating, bibigyan ko kayo ng isa pang babala, no? Etong mga istoryang to, hindi siya natatapos doon sa binigay natin yung istorya. Kasi, ang sinasabi kong babala, kasi merong mga bagay na isipin natin, kung nasa Pilipinas tayo, merong Censor Bureau, yung MTRCB. Di ba? Kung titignan natin, etong istoryang to, meron siyang rating. Kung titignan ko, PG-13. Kasi, isipin ko, hindi to pwedeng pambata kasi, bibigyan ko na sa inyo, hindi ko na iikot-ikutin. May pinugutan ng ulo eh. So ibig sabihin medyo morbid, di ba? Pero dahil isinulat to sa Biblia, makatotohanan nangyari, at ito'y nangyari. Kumbaga, sinasabi natin, hindi ito gawa-gawa lang. Marami kasing mga critic na sinasabi, ang gawa ng Bible kasi, gawa-gawa lang yan to make people feel good. At gusto kong kalabanin yung mga kritiko na yun dahil alam nila, ito ay ang salita ng ating nabubuhay na Diyos. This is the word of the living God. At sinabi rin ito ni David. Ngayon, balikan muna natin, ito na tayo sa chapter 17, the first book ni Samuel. Sa unang aklat ni Samuel, kabanata 17. Balikan muna natin yung mga nangyari. Mag-review muna tayo. Pinakamaganda kasi yung alam natin yung background bago tayo tumuloy dun sa enkwentro. So, pinag-aralan natin ang buhay ni Saul, ni Haring Saul. Nakita natin si Saul, nung simula pa, siya ay isang failure. Malalaman natin nung una palang failure na siya, pero parang nagkunwari dahil parang, humble ako, pero hindi naman pala humble. Meron siyang ganyan. Ngayon, sa loob ng ilang mga kabanata, i-admit na niya na siya isang kabiguan. Medyo down the road pa to. Ikukumpisal niya ito kay David, kay Haring David, na siya ay naging hangal at nagkamali ng lubha. Yan ang magiging statement niya. Hindi lang naging hangal, kundi yumabang pa siya. Ito yung nangyari, nanalo yung anak niya sa laban. Pero sino ang umihip ng trompeta? Si Saul. So, kinlaim niya yung victory ni Jonathan. Hindi rin siya maayos sa pamumuno. Wala siyang pakialam kung ano mangyari sa sundalo niya. Di man lang yung pinakain, walang sustansya, so natalo. Meron time na natalo sila. Ngayon, nakita din natin
nung mga nakaraang linggo na siya ay sumuway sa bili ng Diyos. Talagang sinuway niyang utos ng Diyos kasi sa pakikitungo niya sa mga Amalekites na dapat tinalo niya, ngunit nangyari, natalo sila. Kaya ngayon, yung haring ito, si Saul, marami natin, masisisantin na siya. Tatanggalin siya ng Diyos. Tatanggapin ng Diyos ang kanyang pag-resign. Sa katunayan, aagawin ng Diyos ang kaharian ayon kay Propeta Samuel mula sa mga kamay ni Haring Saul. Ngayon, para mangyari yan, dapat maiba ang eksena. At sa chapter 16, diniscuss din ni Pastor Junto dun sa ating online na release, ang eksena ay lumipat mula sa labanan ng mga Amalekites patungo sa maliit na bayan ng Bethlehem. Ayan na, lumilipat na yung setting natin ngayon. Ang lugar kung saan pinanganak sino? Si Jesus Christ. Ayan, ginigising ko lang kayo. Ngayon, dahil si Jesus Christ ay nasa lineage ni Haring David. Ayan. Review lang niyo, ha? Ngayon, marami nakasulat tungkol kay David kaysa sa ibang character sa Lumang Tipan. Si David, isa siya sa pinakamalaking characters ng Old Testament. Alam niyo ba na 66 na chapters ang nakatuon sa buhay ni David? 66 chapters. Ang dami nun. Ngayon, gaya ng nabanggit, ang esena natin ngayon magiging Bethlehem. Ito ay tatawaging lungsod ni David. Ganon kalaki ang pangalan ni David dun sa Bethlehem. Ngayon, mahalaga yan dahil nung pinakilala natin si David sa chapter 16, si David ay walang kabuluhan. Nothing. Kumbaga, sino ba yan? Diba? Pero pinakilala siya. Big deal yun dahil sit mo buong chapter just to introduce si David. Siya ay isang ordinaryong tao na nag-aalaga lang ng tupa. Walang sino man ang tunay na magmamalasakit sa kanya at siya ang pinili ng Diyos. Kasi nasa labas siya eh. Pumipili yung mga tao ng ano ba yung next na magiging hari natin. Pero hindi siya, wala siya doon. Diba? Magiging napakahalaga ni David sa lungsod ng Bethlehem at si Jesus ay tatawaging anak ni David. Ngayon, balikan muna natin nangyari sa chapter 16. Doon sa unang talata, kung makikita niyo dyan, hindi ko nababasahin, medyo i-condense natin yung 54 verses sa ating natitirang oras. Binanggit ang pagkalungkot ni Samuel para kay Saul. Kasi naging mayabang, arogante, na wala ng pakialam sa kanyang mga kawan, naging disobedient sa mga utos ng Diyos si Saul, kaya eto na siya at masisisante na. Ngayon, ito yung pagpili kay David. Dapat nating malaman na si David ay magkakaroon ng hindi lamang isang anointing, kundi 3 anointing sa kanyang buhay. Ito yung una, yung sa chapter 16. At ito ay isang private na anointing. Ang nakasaksi, konting tao lang. Yung pangalawa, sa next na mga chapters, ay magiging public na siya. Magaganap sa Hebron ang pagpili sa kanya dahil napanalunan na niya yung gera. So magiging known na siya sa tribo ng Israel sa Hilaga at Timog. Ngayon, meron nang napili ang Diyos na isaad na ito sa Genesis chapter 49, kung saan si Jacob, nung mamamatay na siya, sinabi patungkol sa lipi ni Judah, ang setro ay hindi hihiwalay sa Judah, yun sinabi dun sa chapter 49 ng Genesis. Kaya't pansinin niyo yung setro, ang karampatang mamuno bilang hari, hindi hihiwalay sa Judah, meaning, nanggaling sa Judah yung magiging hari. At si David nanggaling dun sa lipi na yon. Kaya't laging pinapakita ng Diyos ang mga hakbang ng mga plano niya, ang plano ng pagdating ng tagapagligtas na si Jesucristo sa pamamagitan ng lipi ni David. Ngayon, sa mga susunod na talata, sa chapter 3 and 4, sa verse 4 actually, sinasabi na nanginginig ang mga elders nila. Bakit daw siya nanginginig? Tandaan na sa chapter 15 verse 33, sinabi na si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Ngayon, pag sinabing, naku, bibisita si Samuel dito, baka mamaya ako naman ang putulin. Di ba? Manginginig din ako sa takot kung bibisitahin ako nun, kung hindi ko alam kung anong balak niya. Kaya marahil sila ay natakot kung ano ang gagawin ng propeta at alam nila na si Saul napaka-unpredictable sa mga desisyon niya. Ngayon sa verse 5 and 6, pinakita na ang mga anak ni Jesse. Dito na-introduce yung pamilya ni Jesse. Ang panganay, si Eliab. Siya ay Bethlehemite. Si Eliab ay matangkad, kaya
tumingin si Samuel at sinabing, ang lalaking yon ang mukhang pagiging hari natin, matangkad, gwapo. Yan. Bakit niya isipin yon? Ang unang ari, kasi si Saul, ay napakatangkad din. Sinabi yon na siya ay mas matangkad sa pangkaraniwang Israelita. Kaya siya ay natural, siya lamang ang pwedeng piliin na maging hari sa puntong yon. Ngayon, ano ang standard nila? Ang standard nila ay yung panlabas. Mukhang basketball player daw. Ngayon, sabi, king material yan, royal material yan. Ito ay itsura. Ganyan ang itsura niya, magarang itsura niya. Kaya isip ni Samuel, habang titingin niya, ito ay ang pwede kong hari. Nagkaroon siya ng judgment. Hindi niya kinilala muna yung tao. Kaya sa verse 7, nagpaalala ang Panginoon. Sinabi niya sa verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo ang titingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Madalas nangyayari sa atin yan eh. Yung pag nakita natin yung tao o naisip natin yung tao o narinig natin yung pagkatao ng isang tao, nagja-judge tayo. We don't give the benefit of the doubt or give time para kilalanin yung tao at saka natin bigyan ng judgment. Actually, hindi eh. We should not judge. Dahil only God can judge the person. Di ba? Yan. So, ngayon na. Tinatawag yung pangalawa. Ang pangalan ng pangalawa, si Abinadab. Hindi na daw yun ang pinili. Sumunod na lang si Sama. Yung pangatlo. Hindi din daw yun. Yung mga sunod pa, yung 7 kapatid, hanggang sa pampitong kapatid, sabi, hindi daw yun. Ang tanong, very interesting na pahayag ng Diyos, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Sinabi talaga na, eto lang ang pwede niyong piliin. Hindi nila naisip, meron pa palang isa. Meron pa palang isa. Ngayon, ang tanong, meron ka pa bang anak? Kaya doon na-introduce si David. Yan. Ngayon, balikan natin yung panlabas na anyo. Bakit daw tayo tumitingin sa panlabas na anyo? Dapat nating isipin yung concept kung bakit natural sa atin na tumitingin tayo sa salamin. Bakit daw tayo, paglabas ng bahay natin, tumitingin tayo sa salamin? Kasi karamihan daw average daw sa census, sinabi, karamihan sa mga tao sa ating bansa ay nag-spend ng 3.8 hanggang 5 hours sa isang linggo na tumitingin sa salamin. Ginawan pa yun na study, Ngayon, sumunod na tanong, saang lugar daw sa buong mundo ang tao ay pinakamatagal manalamin? Saan daw yun? Saan daw yun? Hindi Pilipinas. Ito daw ay Italy. Ayan. Medyo, trivia lang. Hindi babae. Ang mga lalaking Italiano ay mas matagal. Tumitingin sa salamin. Italiano. Ayan. Self-conscious. Kaya, kung titingnan nyo, hindi natin pwedeng i-judge na, babae yan. Siya yung mas matagal tumingin. Meron ding mga lalaki, although Italiano. Buti lang, hindi mga Pilipino, Ayan. Kaya, just FYI, may mga nangyayaring gano'n, kaya hindi natin pwedeng i-judge na babae lang ang tumitingin sa salamin na matagal, minsan din lalaki. Ayan. Kaya, kung bakit tayo tumitingin sa salamin, ito ay natural lamang dahil gusto natin nakakita tayo ng mga hindi natin nakikita. Kasi hindi natin nakikita yung tsura natin kung wala tayong salamin. Mangilan yan sa atin, ayaw manalamin kasi ang salamin malupit. Very honest. Very honest. Ipakikita niya sa iyo ang totoo. Lalo na pag tumatanda ka na. Kaya totoo, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, huwag nating sisihin ang propetang si Samuel nung tinanggihan niya, nung i-present niya, ito ang maganda itsura, ito yung piliin natin, huwag natin siyang sisihin dahil normal lang na ang panlabas na anyo ang nakikita niya sa paghusga. Ngunit, hindi panlabas na anyo ang pamantayan ng Diyos. Ang puso. Ngayon sa verse 11 ng 16, dito sa verse 11, halata na si Samuel ay may pamantayan at yun ay ang itsura. Ngayon si Jesse naman, yung tatay, mayroon ding pamantayan at yun ay ang age o yung edad.
Sa kanya kasi, gusto niyang piliin yung mga pangapanganay. Maalala natin yung sa mga magulang natin sa Pilipinas, no? Binabandera yung mga panganay. Oy, yung panganay kong lalaki, kaedad yung anak mong babae. Baka gusto mong pagkilalanin natin. Di ba may mga ganyan, di ba? May mga ganyan. Ganun, karamihan ganun eh. Pero yung mga sumusunod, napapansin natin, ba't hindi binabandera? Yan, di ba? May mga ganyan. So, si Jessie, yun ang kanyang standard. Dahil kung di pa naitanong, tsaka pa lang masasabing, may isa pa pala. Pero siya yung pinakabata. Yan. Sa madaling salita, siya ay hindi kasing halaga ng ibang nakatatanda sa lahat ng mga anak niya. Sa katunayan, siya ay may nagkatrabaho siya bilang pastol ng mga tupa. Actually, hindi man lang siya inimbitahan sa loob ng bahay para dun sa pagpili. Pero alam naman natin, si David ang pinili. Alam mo, nakakatawa, no? Kung sino yung hindi iniharap dun sa propeta, siya pa yung pinili. Diba? Ganun ang Diyos sa atin eh. Ayan. Sa chapter 16, dito sa talatang to, sa verse 13, pinahirapan ng masamang espiritu si Haring Saul. Dahil nawala na nga yung espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng sakit. Pinasundo ang batang marunong tumugtog ng alpa o ng harp. Si David yon. Kaya tumugtog si David, pagka tumutugtog si David, sa milagro, nagiginawahan at pakiramdam ni Haring Saul, siya ay gumagaling. Merong epekto ang musika sa mga may sakit, sa ating mga nananampalataya, kaya napakahalaga ng musika sa atin. Ngayon, pasok na tayo sa chapter 17. Ito tayo. Okay, so dalawang bagay ang gusto kong bigyan nyo ng pansin. Yung una, ang mga eksena natin ito ay hindi nga kaaya-haya, kaya MTRCB, kung nanonood kayo, rated PG-13 po ito. May mga madugo at mga morbid na eksena. At ito po ay para sa ating pagbubulay-bulay ngayong araw na to. Chapter 17, verse 1, sinabi dyan, nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soko, na sakop ng Juda upang lusubin ng Israel. Nagkampo sila sa Ephes Damim, na nasa pagitan ng Soko at Azekah. Ngayon, ang valley na yan, kung nakikita nyo sa screen, nalaman ko pala, ang Tagalog sa valley, lambak. Lambak sa Tagalog yon. Na kinaroroonan nila ay isang natural na pinangyarihan ng digmaan. Nabasa ko rin kagabi, binabasa ko isang version ng Tagalog, libis ang tawag sa kanya. Yung libis na yan. Tinatawag itong libis ng Ela o Valley of Ela. Ito ay isang hugis S na valley, medyo hindi siya diretso. Humigit kumulang 1 milya ang lapad nito o yung pagitan na magkabilang gilid ng sloping hill o ng burol. At dito ay kung saan nangyayari ang maraming sinaunang labanan. Kaya kung titignan mo, kung nakatingin ka dun sa illustration na yan, dito sa side na to, ang side ng mga kalaban. Nandun yung sinaharing Saul, yung mga Israelita. Yung sa gitna nyo, doon kayo maglalaban sa baba na yon. Ayan. So maganda yung point of view nyo. Makikita nyo kung ano nangyayari sa baba. Kaya ang digmaan na sa gitna, ang mga hukbo ay nagkampo sa magkabilang panig ng mga dalisdis na burol na ito. Sa verse 4, sinabi, isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang pangalan niya ay Goliath, at siya ay mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tigil tayo dyan. Kung iyon ay isang tumpak na numero, nangangahulugan iyon ay siyam 9'9". 9 feet 9 inches. So, tandaan niyo muna, babalikan natin yan. 9'9". O, verse 5. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra, 20 pounds. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Meron siyang flag bearer. Okay, balikin natin. 9 feet, 9 inches tall. Kung nanonood kayo ng NBA, lahat ng mga GM, kukunin yan. Napakatangkad eh. Di ba? Sabi ko, i-draft ko yan, 9'9".
Malaki, kakaiba sa normal, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Gayunpaman, mayroong isang issue sa teksto. Kung ibabase natin yung iba-ibang teksto, yung Masoretic text ng Lumang Tipan, babasahin yung mga komentary ni Josephus, yung Jewish historian, at yung mga Greek version ng Lumang Tipan, at may bago ngayon yung Dead Sea Scrolls. Kung lahat iyon ay ikukumpara at pagsasama-samahin, sinasabi na hindi siya 9'9". Ngayon, ang mangyayari lang sa pagkakasulat nito, 4 na siko at 1 dangkal. Ngayon, ang long story short, ito ay magiging 6'9" lang siya. Yun yung kung i-eksakto dun sa measurement ng mga iba-ibang mga scrolls. Ngayon, pero itingnan natin 6'9". Sasabihin nyo, 6'9", hindi naman katangkaran. Okay. Hindi naman siya higante. Isipin natin, di ba? Eto ngayon, nung panahong yon, ang average height ng mga kalalakihan ay 5'3" lang. Nung panahon yon, 5'3" lang ang average na height. Kaya kung may 6'9" na kaharap, higante yon. Kasi kung 5'3" ka at 6'9", di ba, mukhang higante, di ba? 6'9", isipin mo, si LeBron James, ang kaharap niya, si Kevin Hart. Ngayon, si Kevin Hart, 5'5". So, mababa lang siya ng, ayan. Pero tingnan niyo yung height difference, di ba? Ang laki ng diferensya. Ano yung 5'3", di ba? Kaya, nung hindi pa fully grown si David, posibleng mas maliit pa siya sa karaniwang tao. Baka mamaya 4'11" lang si David. So kung titingnan mo, ang kaharap talaga ni David, higante. Okay? Ngayon, isang bagay ang tungkol sa sundalong to kay Goliath. Si Goliath ay isang napaka-espesyal na klase ng sundalo. Siya ay isang mercenary. Dahil kung titignan nyo, siya ay nasa hukbo ng Pilisteo, pero hindi siya talaga nandoon. Ang isip niya, malaki ako pwede akong upahan para maging tagapaglaban ng Pilisteo, may pera sila Ngayon, lumalaban siya para sa pera. Naalala niyo nung yung 12 spies, dun na pinadala ni Moses sa lupain, siya ay bumalik yung mga spies at ang 10 nagbigay ng ulat na hindi tayo maaaring pumunta upang kunin ang mga lupa na yan dahil may mga higante. Di ba? Ang mga anak ni Anak yung pangalan, di ba? Mga Anakim, mga higante yon. Mukhang hindi na sila umalis dun sa lugar na yon nang ang Israel ay manilaan sa lupain. Ito ay isang maikling teksto sa aklat ni Joshua. Kung babasahin natin, nasa screen natin, nung panahong ding yon, sinalakay ni Josue ang lahi ng mga higante na tinatawag ng mga Anaseo sa kaburulan ng Hebron, Debir, Anab, at sa lahat ng kaburulan ng Juda at Israel. Sila ay nilipon niya. Kaya't walang natirang Anaseo sa lupain ng Israel. Eto, sa Gaza, sa Gat, at sa Asdod lamang ang natirang ilan. Ngayon, saan nang galing yung higante? Sa Gat. Ayan. Kaya, maaaring siya ay isa sa mga natira sa mga Anakim, yung mga anak ni Anak. Ang daming anak, no? Alam niya na malaking tao siya at pwedeng ipangtakot sa kalaban, pero lang ipinakita na maaari siyang gamitin sa ganitong mga labanan. Panakot. Kinampihan niya yung mga Pilisteo. Nais ko lang na maliwanag sa atin yung mga nangyayaring yan, no? Verse 8. Ito na. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita. Bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako isang Pilisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Dinedare talaga, no? Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel, pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Si David ay anak ni Jesse na isang Ephratita mula sa Bethlehem, Judah. Nang panahong iyon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 ang anak niyang lalaki, si David ang pinakabata, sina Eliab, Abinadab at Sama ang 3 pinakamatatanda niyang anak at kasama ni Saul sa labanan. Habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso namang si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama.
Sa loob ng 40 araw, umaga't hapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Ngayon, nananakot. Araw-araw sa halos 1 buwan at kalahati. 2 beses sa isang araw, ganon ang paghamon. Sabi niya, labanan niyo ako, padalan niyo ako ng representative, tignan natin kung ano yung tapang niyo. Paulit-ulit yon. Bakit niya ginagawa to? Kasi gusto niya manghina ang loob ng kalaban. Iyon yung strategy niya. Ang nilalayo niya, yung palakasin ang loob ng mga Filisteo. Nananalo tayo. Kantsawan pa lang to, nananalo na tayo. Sila natatalo na. Diba? So, yun yung strategy niya. Verse 17. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalhin mo agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon." Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo. Dun sa verses na to, wala akong naging notes, pero just right now, naisip ko lang, yung sinabi niya doon, mag-uwi ka ng kahit anong bagay na nakakapagpatunay na galing ka nga roon. Bigla ko lang naisip ngayon, no? Inuwi niya yung ulo ni ni Goliath. Parang sinasabi dito na mag-uwi talaga siya ng proof, remembrance. Souvenir daw, ayun. So, parang yun yung gusto niya sabihin. Kasi sinabi ni Jesse, laging may dahilan kung bakit nakasulat ang mga nakasulat. Tingin ko yun yung dahilan kung bakit nakasulat yung mag-uwi ka ng kahit anong souvenir, sabi nga ni Kuya Oli. Verse 20, kinabukasan, maagang bumangon si David, pinagbilin niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkain, pinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at sinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Filisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Nangungumusta lang. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Na makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, tingnan ninyo siya. Pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makakapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari, bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. Gusto ko yung tunog nung huli, hindi na pagbabayaran ng buwis. Hindi ka nahabol ng IRS. Ngayon, narito ang gusto kong mapansin natin lahat. Habang nagpapatuloy ang laban, i-picture nito hindi sila bumababa sa valley. Kung saan naghahati kung naalala niyo yung mapa, di ba? Yung illustration, yung libis. Hindi sila bumababa. Si Goliath umaakyat na. Unti-unti siya umaakyat habang sumisigaw siya. Papaakyat siya doon sa kinaroroonan lang. Kaya, di ba sinabi doon, nagtatakbuhan na sila, natatakot na. Dahil papalapit na siya ng papalapit, umaabante na siya. Hindi lang nandun. Nananakot, sumisigaw pa. Kaya, isip mo yung 5'3" ka, 6'9", papalapit sa'yo, ganun yung gear, matatakot ka talaga. Sigurado siya, papatay niya itong mga to di ba? Nakaka-intimidate. Tapos, hindi lang yun, aggressive pa siya. Di ba? Isip mo kung low tone pa yung voice, di ba? Isip mo si Hulk Hogan kaharap mo, di ba? Tapos 5'2" ka lang. Gusto ko makita niyo yung pag-aarawang yan dahil yun ay kung paano gumana ang kalaban, si Satanas. Hindi siya gagawa ng maraming hakbang, maraming lakas, lalo na kung tayo mahina. Alam niya kung kailan tayo mahina, alam niya kung kailan siya lalapit, uunti-unti yung kanya. Mag-iisip siya ng mga tactic. Ang comparison, siya ay isang leong nag-aabang at naghahanap ng masisila niya. Hindi siya sumusuko.
Katulad ni Goliath, naroon siya umaga, gabi, ganyan ang kalaban natin. Ako nga kahit natutulog nagkakaroon ng mga panaginip, lalo na pagka yung magsisilbi tayo sa Panginoon. Diyan tayo kinakalaban ng kalaban. Nang si Jesus ay tinukso ng Diablo, napagtagumpayan ni Jesus ang tuksong yon. At nang matapos ang panunukso, iniwan siya ni Satanas hanggang sa makakita siya ng tamang panahon. Ta-timing siya. Yan ang Diablo laban kay Jesus. Ganun din sa atin. Iniwan niya siya, ngunit naghihintay ng tamang oras. At ano yung tamang oras? Yung kapag mahina tayo, yung off guard tayo, yung tingin natin, invincible tayo. Okay lang ako. Walang magagawa sa akin yan. Don't timing. Hindi siya susuko, yan ang ating kalaban. Narinig ni David yung sigaw ni Goliath at alam niya mangyayari. Verse 26. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw yung gantimpala sa sino mang makakapatay sa Pilisteyong yan at sa makapag-alis ng kahihiyan sa Israel? Interesado siya. At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad na narinig mo, ganon ang gagawin ng hari sa makapapatay sa Pilisteyong yan. Yun ang sagot ng kalaban, nung kausap niya. Ngayon, binanggit ni David, sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Magandang statement kasi yun yung dapat na ating pananaw, yung statement na yun. Si David kasi, although siya ay isang batang pastol, alam niya na siya ay lingkod ng Diyos. Kilala ni David ang Diyos. Hindi lang basta Diyos. Sinabi niya, ito ang hukbo ng buhay na Diyos, the living God. Sabi sa verse 10, sabi ni Goliath, hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel, pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Mayabang si Goliath. Pero si David, sinasabi niya, sino ba itong paganon to? Kinakalaban niya ang Diyos na buhay? Hindi lang niya sinabi na ang hukbo ng Diyos ng Israel. Kasi pwede sabihin na ito yung army ng Israel Pero sinabi niya, buhay na Diyos. Binigyan din yun, buhay na Diyos. Dahil alam niya, iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Nang bawat iba pang sistema ng paniniwala o ng religion man, gaano man kataimtim ang isang tao, sumasamba sila sa Diyos na wala. Maaari mong tawagan ng isang Diyos kahit anong gusto mo, maaari kang magkaroon ng anumang sistema ng relihiyon na gusto mo, pero hindi ito totoo. Gawa-gawa lang. Mayroon lamang isa at nag-iisa lamang na buhay na Diyos. Iyon ang paniniwala ni David. Sa verse 28, narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanina mo iniwan ang iilang tupa na pinapalagaan sa iyo? Alam mo kung anong nasa isip mo? Gusto mo lang manood ng labanan. Ito na naman yung isang example ng nag-judge na naman siya. Kasi isip ni Eliab, nakikimarites ka lang dito Di ba? Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka dun sa tupang inaalagaan mo. Nag-judge siya. Hindi niya inisip yung purpose ni David kung bakit nandun. Samantalang pinadala niya ng pagkain yung mga kapatid niya. Tsaka ng keso yung commander. Sa verse 29, sumagot si David, bakit? Ano ba ang ginawa ko? Masama bang magtanong? Ayan, yung sagot niya. Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba, ngunit ganun din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito. Tumigil tayo dyan. Tandaan natin na si Eliab yung panganay. Si Eliab din ang dapat sa linya ng itinuturing na hari. Na ibig sabihin, siya yung unang tinanggihan bilang hari. Sa kanya, parang napahiya siya Ako dapat ang pipiliin Ba't itong isang to? Diba? Kaya naalala niyo yung nangyari. Naging pagsubok sa kanya yon. Bigyan ko kayo ng konting babala sa mabuting paraan para lang maintindihan natin yung bagay na to kung tayo naglilingkod sa Panginoon. Kapag nagpasya tayo na maglingkod sa Panginoon, magiging isang missionary o kaya kasama sa church planting o mag-praise and worship o maglingkod kung anumang capacity, sasabihin mo,
gusto ko lang maglingkod sa Panginoon. Yun yung ating gustong gawin, di ba? Para sa Panginoon. Pero hindi lahat ng tao sa paligid natin makakaunawa nito. Tama ba siya dun sa posisyon na yan? Tama ba siya dun sa ginagawa niya? Yun ang mga tanong eh. Magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, misjudgment, mismong galing mula sa sarili mong pamilya. Pamilya mo sa simbahan, pamilya mo sa bahay mo, at yung mga extended families, magkakaroon ng judgment, sino ba yan? Di ba? Yung mga, who is he? Di ba? Parang ganyan. Mangyayari yan. Mangyayari yan. Hindi ito payo para huwag natin gawin ng isang bagay, pero basta alam natin na pwede mangyari yun. Yun yung cost, kung pagkat sumunod tayo sa Panginoon, merong cost. At yung cost na yun yung hindi tayo mauunawaan. Pero kung ang ating hangarin ay puro at malinis at para sa Panginoon, huwag nating isipin yung mga noise sa labas. Yun yung sinasabi dito. Kaya si David tumuloy-tuloy sa pagtatanong. Verse 32, pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masira ng loob dahil lang sa Pilisteyong yan. Sinabi yun. Ako po ang lalaban sa kanya. Yan. So nagkaroon ng encouragement kay David. Ito lang natatawa na lang siguro si Haring Saul. Dahil wala siyang kumpiyansa dito pero may nagpresenta, di ba? Isang munting pastol na batang lalaki. Merong deep faith, may malalim na pananampalataya. Ulit, naghusga ang hari dahil sa panlabas na kaanyuan, dahil sa maling akala. Sabi niya, malaman natin, di ba? Parang ganyan sinasabi niya eh. Verse 33, we'll see, di ba? Verse 33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong yan. Ayan. Batang-bata ka pa. Kala ko, at kailangan pang, nag-apo hiking na si Kuya Oli. Samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ito yung sinabi ako po ay nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, yung oso bear, sa mga hindi nakakaalam, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon at ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Verse 37. Dinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong yan. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Okay. Ito ang gusto ko kay David. Binabatay niya yung kanyang kasalukuyang pananampalataya, yung kanyang present faith, dun sa kanyang past na nangyari sa kanya. Yung tagumpay So, ibig sabihin, kung nangyari to, kung niligtas ako ng Diyos noon, liligtas niya ako ngayon. Ayan, yun yung ibig sabihin. Sabi niya, nakita kong kumilos ang Panginoon sa buhay ko, iniligtas ako ng Panginoon sa ilang hindi magandang sitwasyon, may leon, may oso, mga hayop na mandaragit. Nakikita ko ang kaaway na natalo at dito, dahil sila ay natalo, ang kaaway nito ay maaari ding talunin. Natalo yung kalaban ko, dahil tinulungan ako ng Diyos, tatalunin din niya to. Ganon kalalim ang pananampalataya ni David. Ang ating pananampalataya ay mapapalago sa mga maliliit na labanan. Yung mga small battles natin. Ayan. Alam ng Panginoon kung ano ang kaya mo akuin, alam niya kung ano ang ibibigay sa iyo, alam niya kung ano yung sobra. Bibigyan ka niya ng tama lang para sa iyo, para magtagumpay ka doon at maalala mo, yun ang pinaka-importante, yung maalala natin na tayo ay niligtas ng Panginoon noon, ba't hindi niya tayo ililigtas ngayon? Verse 38. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet, ang tansong pambalot sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito at hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, nilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Ang tanong ng ilan, bakit kailangang 5 makinis na bato kung tiwala siya na matatalo si Goliath? Ayun. Una muna, yung may mga iba na iniisip nila,
Maliit ang faith ni David. Kasi bakit isa? Bakit 5? Ibig sabihin nun, hindi ba maano yung faith niya na sa isa lang, kaya na niyang talunin? Bakit 5? Yun nga, tama si Ate Jenny. Sa 2 Samuel 21:18-22, matutuklasan natin na si Goliath ay may 4 na kapatid at napatay sa mga susunod na mga labanan ng mga Israelita at mga Filisteo. Prophecy? Siguro isang bato sa bawat isa sa kanila. Ang armor ni Saul ay mahirap isuot para kay David. Hindi na niya ginamit ito. Alam niya na ang kanyang bentahe ay ang kanyang kabataan at ang kanyang kaliksian. Siya ay mabilis, siya ay isang sharpshooter sa tirador. Yan, nakita yung mga tirador ng araw, di ba? Yung goma, tsaka yung panghawak na ganyan, di ba? Ako, ginagamit ko noon, yung sa bayabas kasi matigas yun eh. Kaya inalis niya ang pinasusuot ni Saul. May nagsabi, God made you in a certain way. Meron kang mga strengths. Kung ano nag-work para sa isang tao, hindi palaging ganun ang nangyayari sa ibang tao. Merong tama para sa iyo. Ang Panginoon ay ang magiging lakas mo at ang binigay niya sa iyo ang magiging ikagagaling mo. Yun ang, kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, yun ang gagamitin mo. Kung hindi yung binibigay ng tao. Verse 42. Na makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito. At takot siyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Wow! Nilait-lait. Verse 45, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutan ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal na hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat na narito ang makakapagligtas at na makapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Hindi ba makikita natin ang lakas ng Diyos dun sa mga tauhan sa Biblia? Na hindi natin kailangan ng mga armor, hindi natin kailangan ng ganitong mga armas para mapagtagumpayan natin ng buhay. Actually, kung titignan natin yung ating mga dasal, makapangyarihan. Dahil pag sumagot ang Diyos, mahigit pa doon yung binibigay niya, doon sa ating hinihiling. 48. Nagpatuloy sa paglapit si Goliath, patuloy niyang sinalubong si David sa lugar ng labanan. Yan na, ito na yung kwento. Verse 49. Handa na ba kayo? Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Ganun lang ha. Tinamaan ito sa noo at bumuon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. One time lang. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Ipaliwanag natin yung paano nakapatay ang bato na binala sa tirador. Kung isipin nyo, pagka nakaisip kayo ng bato sa tirador, gano'ng kalaki? Di ba? Yeah. Buti na lang, nagsiservisyo sa atin yung archaeology. Kasi ito yung binigay niya sa atin. Pag titignan nyo, nakahanap sila ng mga batong pangtirador mula sa panahon na yon sa maraming mga paghuhukay sa Middle East. Yun yung nakita nila. Na-discover nila na medyo malalaki yung mga sukat ng bato. Ito ay kasing laki ng isang bilyar. Ganun siya kalaki. O isang bola ng tennis. Ganun kalaki. Kung maitira mo ito ng tama, patay talagang tatamaan. Kasi isipin mo, sino matulong magbilyar sa atin? Karamihan nakakaalam ng bilyar, di ba? Bumagsak sa paa mo yung masakit, di ba? O isipin mo, kaibabato yun. So, ngayon, ito sinasabi, mahigit daw 60 miles per hour ang speed pagka marunong yung nagtitirador. 60 miles per hour. Mabilis.
Malaking batong sinlaki ng bola ng bilyar, 60 miles per hour. Pag tinamaan ka noon sa ulo, patay. Patay talaga yon. Okay. Sa Leviticus 24:16, sabi, ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katatubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Sinasabi, alam ni David, yung batas ng lumang tipan, na pagka may lumapastangan sa pangalan ng Diyos, papatayin sa stoning. Kaya sinasabi sa Leviticus 24:16, na hindi ito papatayin sa tabak. Patayin to sa bato, sa stoning. Kaya sumusunod siya sa batas na yun. Kaya ang pag-iisip ni David, sige, kailangan ko lang ng isang bato. Dinudungisan at nilalabanan mo ang hukbo ng buhay na Diyos, mamamatay ka sa pagbato. Nakita ito ni David bilang isang uri ng kalapastanganan o sa English, blasphemy. Patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Medyo bloody yun, no? Yun yung souvenir niya. Na makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pangunahin mandirigma, sila ay nagtakbuhan na. Yabang nila kanina, no? Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Juda at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang Sagat. Ganun kalayo, sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ang mga bangkay ng Filisteo mula sa Saarim hanggang Sagat at Ekron. Ngayon, nagbunyi na ang mga Israelita. Sa puntong ito, tapos na ang private life ni David. Pag-uusapan na siya pagkatapos ito. Hindi na siya yung pangkaraniwang celebrity na siya. Hindi na siya yung simpleng pastol. Yan. Pag-uusapan na siya, ngayon ay isa na siyang pambansang bayani. Hero na siya eh. Hero na siya. Public figure. Alam na ng lahat kung sino siya from that time on hanggang sa kanyang kamatayan. Verse 55. Nakita ni Saul nang sinugod ni David si Goliath, tinanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo, Abner, kaninong anak ang batang to? Hindi ko po alam kamahalan, sagot ni Abner. Kung kayo'y ipagtanong mo kung sino ang kanyang ama, utos ng hari. Nang magbalik si David, sinalubong siya ni Abner at sinamahan sa hari, dala pa rin ang ulo ni Goliath. Ang morbid, no? At tinanong siya ni Saul, kanino kang anak binata? Sumagot si David, anak po ako ni Jesse na taga Bethlehem. Yan. At diyan natatapos ang 17 kabanata ng unang Samuel. Lagi kong tanong. Yan. Yan. Napakagandang pagtatapos ng kabanata, natapos ang pagbanggit sa lugar ng Bethlehem. Gustong-gusto ko yun, yung kapag ang Bethlehem lagi napabanggit. Alam natin na maiuwi ang usapan natin sa kay Jesus Christ. Ayan. Ang kwentong ito, hindi po kainan. Ang kwentong ito, ang kabanatang ito, ay makasaysayan at isang kahulugan ay prophetic. Historical at prophetic. Makasaysayan dahil ito ay nangyari totoo. Ngunit ito ay prophetic din. Tulad ni David, nag-iisa, nanalo sa laban. Darating sa kasaysayan ng anak ni David, mas dakilang anak ni David, na mag-isang lalaban sa isang labanan na maghahatid sa atin ng tagumpay. Hindi natin ito paglalaban. Gagawin niya lahat, ni Jesus lahat, para pagtagumpayin niya ang laban na ito. Laban sa pagkakasala. Ito si David, binabatay niya ang kanyang kasalukuyang pananampalataya sa kanyang nakaraang tagumpay. We learn from the past. Gagamitin natin ito ngayon. Sinabi niya kay Haring Saul, niligtas ako ng Panginoon sa ilang hindi magandang sitwasyon, may leon, may oso, mga hayop na mandaragit. Nakita ko ang kaaway na natalo at dahil sila ay natalo, ang kaaway na ito ngayon, maaari ding talunin si Goliath. Mag-isa. Nagtagumpay si David, nanalo din ang mga Israelita. Lahat ng sumusunod kay Jesus, magkakaroon din ng tagumpay. Ang lahat ng sumusunod sa kaaway, si Satanas, ay magkakaroon din ng kamatayan at pagkatalo katulad ni Goliath. Ang ating pananampalataya ay mapapalago sa maliliit na mga labanan, mga small battles kung tawagin. Alam ng Panginoon kung ano ang kaya mong akuin. Alam niya kung ano yung sobra, ano yung tama lang para sa'yo. Nagpunta si David sa kampo
tinanggihan siya ng kanyang mga kapatid. Ngayon, tandaan kung anong sinasabi nito tungkol kay Jesus na sa bagong tipan. Sabi sa John 1:11, He came unto His own, and His own received Him not. Sa Tagalog, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. Si Jesus ay tinanggihan ng sariling mga kapatid. Actually, sinabi sa Marcos 3:21, ito nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil marami nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Yun yung mga panahon na siya ay nag-share ng gospel, nag-share ng buhay na walang hanggan. Sinishare niya ito. Pero sabi ng lahat, baliw siya. Baliw siya. Nung nagpipreach siya, sabi niya, hindi, baliw yan. Tayo man ay may pagkakanulo dahil sa ating pagsampalataya sa Diyos. Yun sa mga nakikinig sa atin at gusto nyong i-express sa inyong faith, hindi po kayo nag-iisa. Pare-pareho tayo. Sabi ng lahat, baliw tayo, hindi po tayo baliw. Hinihikayat ko kayong itanim sa ating isipan at puso ang tagumpay ng buhay na walang hanggan. Dulot ng ating pagsampalataya dahil tayo niligtas ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang ating Panginoon ang siyang buhay na Diyos. Huwag tayong makinig dun sa nagsasabing tayo baliw. Tayo makinig dun sa salita ng Diyos. Tayo bumalik dun sa ating mga maliliit na mga tagumpay dahil dun tayo natututo at yun ang gagamitin natin sa ating present na situation. Dahil iyon lang po ang ating magiging lakas. Kaya tayo po ay laging tutugon sa tawag ng Panginoon. Anuman po ang ating paghihirap, kung ikaw nakikinig ngayon at hindi ka komportable sa posisyon mo, kung hindi ka komportable sa sitwasyon mo, alam ng Diyos po ano yung kaya mo. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, kayo lang po ang buhay na Diyos. Kayo lang po ang bubuhay sa amin, kayo lang po magbibigay sa amin ng reminder, yung paalala na kung ano po yung mga tagumpay namin nung huli, nung nakaraan, ang siyang magiging tagumpay namin ngayon, hanggang sa buhay na walang hanggan. Yung buhay namin ay pansamantala lamang. Meron po kaming mga battles, pampersonal, sa labas nito, pero kayo po ang magdi-deliver sa amin para sa tagumpay na gusto niyo sa amin. Kayo lang po magbibigay sa amin ng tagumpay na ito. Hindi po namin kayang dalhin ng sarili namin. Kahit po anong tabak o sibat ang dalhin namin, hindi po mangyayari kung hindi niyo po kami dadalhin. Kayo po magdadala sa amin. Ang aming pong panalangin ay lagi po inyong paalala sa amin na kayo po ang aming Diyos. Ang buhay na Diyos. Ang buhay na Diyos na magiligtas sa amin sa mga kalaban at sa mga pagsubok. At panalangin namin, Panginoon, na dali namin itong araw na ito, hindi lang po dito sa loob ng simbahan, kundi sa buhay namin sa labas nito. Hindi lang po linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang sa Biyernes, hanggang sa susunod na linggo, hanggang sa aming mga kaapu-apuhan, dala namin ang inyong aral. Na hindi po namin makakalimutan na kayo po ang nag-deliver sa amin sa aming mga pagkakasala. Kayo po, Panginoon, ang aming lakas at panalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.